Miro doesn't have much stamina. If he can't beat him in the third round, I think Kyonosuke could use some body blows. I think it's totally possible. There's a good chance. That's Quite possible, isn't it? Mr. Masayuki Ito ang dating promoter ni John Ariel Casimero. May matinding banat kay Casimero. Delikado. Alas, wala raw stamina. Kung hindi kayang tapusin si Kyonosuke Kamida sa loob ng 3 rounds, si Casimero ang tatapusin ni Kamida. Narito ang buong kwento. Isang mainit na usapin ang muling nabuksan sa mundo ng boxing. Matapos ang pasabog, napahayag ng dating promoter ni John Ariel Cuadro Alas Casimero na si Mr. Masayuki Ito. Ayon kay Ito, matagal na niyang napansin ang kawalan ng disiplina ni Casimero sa kanyang mga training camp dahil anumano kung bakit hindi niya ito nabigyan ng pagkakataon na lumaban para sa isang world title shot nung sila pa ang nagkasama. Sa panayam, mariing sinabi ni Ito na undisciplined ang Pinoy fighter at kulang sa seryosong paghahanda, bagay na nakita niya bilang malaking balakid sa pag-angat muli ng karera nito. Hindi lamang basta ang puna ang binato ni Ito mga kakwento, kundi nabigay siya ng detalyadong payo kay Kyonosuke Kamida, ang kasalukuyang target ni Casimero. At ayon sa dating promoter, kung makakarao si Kamida sa unang 3 rounds, dapat niyang pagtuunan ng atensyon ang bodega o katawan ni Casimero. Git ni Ito, pagdating na ika-4 na round patas ay kadalasang nauubusan na ng hangin ng Pinoy boxer, dahilan para mapilitang magyakap at umiwas sa matitinding palitan ng mga suntok. Kaya't kung nais daw manalo ni Casimero, kailangan itong tapusin ang laban sa loob lamang ng 3 rounds kung kailan taglay pa niya ang lakas at bilis na maaring makapagpatumba sa kalaban. Sa parehong panayam mga kwento, hindi rin pinalampas ni Ito ang pagbabalik tanaw sa mga laban at isyong bumalot kay Casimero. Isa raw sa mga ebidensya ng umano'y mahinang stamina ng dating world champion ang laban nito kay semi-retired na si Yukinori Ogoni, na kung saan pinagod lamang si Casimero sa ring. Binanggit din ni Ito ang kontrobersyal na laban kay Filipos Kitumba kung saan muntik ng matalo ang Pinoy matapos maubusan ng enerhiya sa mga huling rounds. Para kay Ito, malinaw na pattern yan ng pagkakaroon ng problema ni Casimero sa mga laban na umaabot sa gitna o dulo ng scheduled rounds. Dagdag pa ni Ito, personal din siyang nalugi ng malaki sa laban ni Casimero sa Okada matapos hindi ma-sold out ang ticket sales. Ang pagkadismaya umano sa financial performance ng laban ay isa sa mga dahilan kung bakit tuluyan niya isinara ang pinto para bigyan pa ng mas malaking oportunidad itong si Casimero sa iba. Pinaalala rin ni Ito ang iba pang mga negatibong record ng Pinoy boxer, kabilang ang pagiging overweight sa ilang laban at pagkakaban sa Japan na 1 taon dahil sa paglabag sa boxing regulations. At ayon kay Ito, ang mga ito ay patunay na kulang sa professional discipline ang kanyang dating alaga. Mga kakwento, ang mga pahayag ni Mr. Masayuki Ito ay nagdagdag ng matinding kulay at tensyon sinabag ang sagupan ni Casimero at ni Kamida habang patuloy ang paghanda ng magkabilang kampo. Ang lantad na payo ni Ito ay siguradong magbibigay ng dagdag kumpiyansa sa kampo ni Kamida at dagdag pressure naman kay Casimero. Para sa mga tagahanga, ang mga revelasyong ito ay nagiging dagdag pampainit sa laban na inasahan na maging isang matinding bakbakan sa Kyrgyzstan. Mga kakwento, bagamat nananatiling tahimik ang kampo ni Casimero hinggil sa isyo, maraming mga boxing analyst ang naniniwalang magiging malaking hamon ang patunayan ng sarili na Pinoy fighter laban sa mga kritiko. Kung tutuman ang sinasabing kahinaan sa stamina, kailangan niya ipakita sa harap ni Kamida na mali ang mga batikos at kayang-kayang makipagsabayan hanggang sa huling round. Sa huli, ang laban hindi lamang mga kwento maging paggagawa ng panalo, kundi isang pagsubok sa determinasyon, disiplina at karera ni John Ariel Casimero na isang pinakakontrobersyal ngunit pinakamapanganib na boksingero mula sa Pilipinas, at yan ang nag-iisang angas ng Pinas. Apel po, apel. Apel lang. Kapag apel, nga straight hook. Okay, okay. Nagkuha ng tindog lang. Apel. Apel.
Patay na, patay na. Mga bro, nya karon ka sparring naman sad aw. Piti na sad ni karon. Let's go! Ang tira na to, now. ライアン振り回してくるからな、ブロックだけじゃダメだろ。Hirap lang. ライアンビビりすぎない。はい、そこ出ろ。はい、やめんな。はい、やめない、やめない。はい、そのコーナーだ、ほら。下に行ってよ、ライアン。下って。はい、払うけ。歩け。ワンツー入るじゃん、ワンツー入るよ、そこライアン。勇気持って。そう。はい。はい、すぐ。反対で。はい、そのまま繰り返すよ、ほら。 Patay na! Patay na! Patay na! Patay na! ライアン、それだけだから、これだけだから。練習してねえから。 Atin na, atin to. はい、すぐワンツー。はい、そこ。ライアン、勇気持って。させて。はい、ワン胸。はい、もう行けよ。ライアン、 Apir to, apir. Apir lang. はい、ジャンプつけ。 Untuk apir, nga straight hook. Nagkuha na. はい、ワン胸。はい、もう行けよ。ライアン、 Apir to, apir. Apir lang. はい、ジャンプつけ。 Untuk apir, nga straight hook. Nagkuha na tindog lang. Pero, ライアン、差しながら行け。 apir. Apir.はい、やめな。はい、ここ、もう一回、ほら。 Patay na, patay na. 振るだけだから。 At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jonathan Laurico, kay kakwentong Carlos Cruz Jr., kay kakwentong Norman Angelo, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.